Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arian Madla, shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabilang panig, si Daryl ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad, at nakarating siya sa isang liblib na lugar na may magandang tanawin. Ano ang aking naririnig? Tama ba ako sa aking naiisip isang waterfalls? Nagpatuloy si Daryl sa paglalakad, nang makarating siya, nagulat at namangha si Daryl sa kanyang nakikita. Isang malawak na waterfalls ang kanyang nasa harapan. Napakaganda ng lugar na ito, hindi ko naisip na may ganto palang kagandang lugar dito. Talagang napakaswerte ko dahil una nakilala ko ang mga elf lalo na ang master nila, at pinatuloy ako sa kanilang nasasakupan, at ngayon naman ay nandito ako sa harap ng napakagandang lugar na ito. Sa sobrang tuwa ni Daryl agad siyang naligo sa falls na ito, habang nakababad sa tubig at nakapikit, sinisimulan na ni Derry na maglinang ng kanyang spiritual na lakas, main-team na nag-focus si Daryl at agad-agad niyang nilabas ang kanyang spiritual na lakas. Dahil mula sa malayo alam ni Derry na hindi basta-basta ito maramdaman ng sinuman. Maingat si Daryl sa gantong bagay. Lumipas ang 4 na oras si Daryl ay nakapikit pa rin at nakababad sa tubig. Kabilang panig, Elf Palace, si Lynn ay nagkulong sa kanyang kwarto. Nung nakita niya ang maselang katawan ni Daryl, agad-agad itong tumakbo pabalik sa palasyo at pumasok sa kanyang silid. Si Master Ken ay tapos na din sa pagsisinay para sa kanyang mag-aaral, napansin ni Charlie na para bang hindi niya nakikita si Lynn. Kaya agad-agad itong nagtanong, Master Ken, bakit hindi nagtungo dito si Lynn? May ginagawa ba siyang napaka-importante? Dahil si Lynn walang araw na sinasayang para makapagsanay ng kakayahan niya. Nag-isip din si Master Ken, kung bakit hindi niya nga nakita ang kanyang anak na babae. Sumagot si Master Ken, Charlie, wag mo na intindihin kung ano man ang ginagawa ng aking anak. Ang pagtuunan mo ng pansin ang iyong kasanayan. Aalis na muna ako at ikaw na muna ang bahala sa iyong mag-aaral, ipagpatuloy niyo ang inyong kasanayan. Nais ni Master Ken na alamin kung bakit hindi nga nagpakita ang kanyang anak. Master Ken, hindi pa ba kami tapos sa aming pagsisanay? Tanong ni Charlie. Kailangan natin magdagdag ng oras sa inyong kasanayan dahil anumang oras ay pwede tayong salakahan ng iba pang grupo ng ibang nilalang. Umalis si Master Ken sa lugar kung saan nagsisanay ang kanyang mag-aaral. Ano ba talaga nangyari kay Lynn? Tanong sa sarili ni Charlie. Mga kasama tayo na magpatuloy ulit, utos ni Master Ken ito. Elf Palace. Nang makarating sa loob ng palasyo si Master Ken, agad niyang tinawag si Yui. Sigaw ni Master Ken. Bakit po Master Ken? Nakita mo ba ang aking anak? Kanina po nakita ko siyang papunta sa masukal na damuhan ngunit hindi siya nagtagal at agad-agad siyang bumalik sa palasyo, baka po nasa silid niya si Ginang Lynn. Sagot ni Yui kay Master Ken. Sige Yui, maghanda, paanda ka na ng makakain, at puntahan mo si Lynn sa kanyang silid para sabihin na lumabas na siya para kumain, ako muna ay maliligo. Masusunod po Master Ken. Agad na tinawag ni Yui ang isa pang katulong sa palasyo at nagpaanda ng makakain. At agad-agad siyang pumunta sa silid ni Lynn. Ginang Lynn, Ginang Lynn, pinapatawag na po kayo ng inyong ama at maghanda na po kayo para makakain. Hindi sumasagot si Lynn. Sa tagal ng pagtawag ni Yui kay Lynn, nagtataka na ito, kaya ginamit na ni Yui ang kanyang kasanayan para makita si Lynn. Ang kasanayan na meron si Yui ay kaya niyang makita ang isang tao kahit na ito pa ay natatabunan ng malaking harang. Tumagos ang paningin ni Yui sa silid ni Lynn, nakita niyang nakahiga at natutulog si Lynn sa kanyang kama. Naku, mahimbing ang tulog ni Ginang Lynn, ngayon ko lang nakita na napakahaba ng tulog niya, may nangyari kaya sa masukal. Nadamuhan kanina dahil nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid.
Kailangan ko gisingin si Ginang Lin baka magtanong ng kung ano-ano pa si Master Ken. Ayaw ni Yui na napapagalitan si Lin ni Master Ken dahil kapatid na ang turing niya dito. Pinagalaw ni Yui ang kumot ni Lin at dahan-dahan hinayla ang mga paa nito. Nagulat si Lin at agad-agad itong tumayo. Alam ni Lin na si Yui ang may gawa nito, dahil matalik na magkaibigan ang dalawang ito. Yui, bakit sigaw ni Lin? Binuksan ni Lin ang pinto at sabay sabi ni Yui. Ginang Lin, maghanda na daw kayo para bumaba at kumain. Sabayan mo daw ang iyong ama. Tuldok. Oo na Yui, ako'y pupunta na, sabihin mo sa aking ama na magliligpir muna ako. Bumalik si Lin sa hapagkainan. Nakita niya na nakaupo na si Master Ken at tapos na ito maligo. Master Ken, susunod na daw si Ginang Lin. Sige Yui, umupo ka na din dito, si Vin nga pala, nakita mo din ba? Hindi ba siya lumabas sa kanyang kubo na pinagtutuluyan? Hindi po Master Ken, gusto nyo bang tawagin ko siya? Hayaan mo na Yui, sigurado kapag nagutom yon ay pupunta din yon dito, dahil wala naman siyang ibang makakain. Kabilang panig, habang si Daryl ay naglilinang ng kasanayan niya. Minulat na niya ang kanyang mga mata. Napakagaang ng aking pakiramdam at anong oras na din baka hinahanap na ako nila Master Ken at baka sila ay makahalata. Agad na nilabas ni Daryl ang fireball niya at siya ay nagpatuyo. Nang matuyo na ang kasuotan ni Daryl, bumalik na siya sa palasyo ng mga elf. Habang naglalakad si Daryl papalapit sa palasyo, nakasalubong niya si Charlie. Charlie, ikaw pala. Sumimangot si Charlie at sinabing, anong karapatan mong tawaging ako sa aking pangalan? Hindi tayo magkaibigan at wag mo harangan ang aking daanan. Nagulat at napakamot ng ulo si Daryl. Napakainit ng ulo ng isang tak. Wala naman akong ginawa para magalit siya ng ganto, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Umiwas si Daryl sa daanan ni Charlie at ang lakad papasok ng palasyo. Si Daryl ay tumungo sa hapagkainan ng pamilyang Ken, nakita niya na may tatlong nakaupo, si Master Ken, Yui at si Lin. Nang makita niya si Lin na kumakain at nandun sila Master Ken, nais ni Daryl na bumalik at lumabas ulit, dahil naalala niya ang kanyang ginawa kay Lin. Nako, kumakain pa pala ang pamilyang Ken, at si Miss Lin ay nandun din. Naisip ni Daryl na baka nagsumbong na si Lin kay Master Ken. Habang patalikod na si Daryl at papalakas palabas, nakita siya ni Yui. Ginoong Vin, saan ka pupunta? Napatingin din sila Master Ken at Lin. Nang nakita ni Lin si Daryl, agad-agad na namula ang kanyang magandang pisngi. Naalala na naman niya ang nangyari sa masukal na damuhan, gusto magalit at magwala ni Lin kay Daryl ngunit hindi niya ito magawa. Dahil ang alam niya, hindi alam ni Derry na nakita niya ang maselang parte ng katawan nito. Na kapag nalaman ni Derry baka siya ay mutyain nito. Vin, sigaw ni Master Ken, oo nga, saan ka pupunta? Halika dito, sumabay ka na samin kumain. Lumakad papalapit si Daryl at bumati sa tatlo. Hello, Miss Yui, Master Ken, at Miss Lin, kamusta ka na? Mapang-asar na tanong ni Daryl. Agad na namula ulit ang muka ni Lin at hindi tumingin kay Daryl. Nang asar ba ang lalaki na ito? Alam ba niya na nakita ko ang kanyang maselang parte ng katawan niya? Nako naman, Lin, bulong sa kanyang isip. Ngunit walang akla siyang kakayahan para makaramdam ng spiritual na lakas, at kanina habang siya ay umiihi siya ay nakapikit. Umupo ka na, Vin, at kumain, sabi ni Master Ken kay Daryl. Sige Master Ken. Kumain ang apat ng tahimik. Habang kumakain ang apat, nagsalita si Master Ken. Lin, ano palang nangyari sa iyo? Bakit hindi ka nagpakita sa pagsisanay kanina? Ano ba ang pinaggagawa mo? Nakita ka daw ni Yui na nagpunta sa masukal na damuhan kanina. Tanong ni Master Ken. Nagulat si Lin sa tanong ng kanyang ama. Nako, nakita pala ako ni Yui na pumasok sa masukal na damuhan kanina. Kasabay nito, natakot din si Daryl, dahil sa kanya kaya pumunta si Lin sa masukal na damuhan. At alam ni Derry na nakapag sinabi ni Lin na sinusundan niya ako ay baka maghinala si Master Ken sa kanya at kung bakit siya dumaan doon. Nako, sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Natatakot si Daryl sa sasagot ni Lin kay Master Ken. Hindi agad nakasagot si Lin sa kanyang ama kaya inulit ni Master Ken ang tanong. Lin, ano nga ba talaga ginagawa mo sa masukal na damuhan na iyon kanina? Ama, sabi ni Lin, nakita ko ang isang kuneho na tumakbo sa damuhan. Nais ko sana itong hulihin para pakainin. Ngunit ito ay masyadong mailap at tumakbo papalayo. Sinubukan ko habulin ngunit,
Hindi ko na ito naabutan kaya dali-dali akong lumabas sa masukal na damuhan. Napaisip si Master Ken saglit at maniwala. Dahil naalala niya ang sabi ni Yui na agad-agad din daw lumabas si Lin sa masukal na damuhan. Nakahinga ng maluwag si Daryl sa sagot ni Lin kay Master Ken. Bakit hindi nagsumbong at nagsabi ang babae na ito ng totoo kay Master Ken? Akala ko ba galit siya sa sinungaling, tanong ni Daryl sa kanyang isip. Ngumiti si Daryl at sabay biro kay Lin. Miss Lin, sayang naman hindi mo nahuli ang kuneho na iyon, sana ngayon ay kasama natin siya dito. Sabay ngiti ni Daryl kay Lin. Tinaasan siya ng kilay ni Lin sabay sabing, tumahimik ka. Kumain ka ng kumain at ayoko ng maingay habang nakain. Matapos na ako, babalik na ako sa aking silid. Sabi ni Lin kay Master Ken. Umupo ka muna dyan anak, maghapon ka na nasa silid mo. May papagawa ako sa'yo, hihiwalay kita kila Charlie para magsanay. Isasama ko sa'yo si Vin para ikaw ang magturo sa kanya para sa kanyang kasanayan at matutunan niya ang mga dapat gawin para lumabas ang kanyang kasanayan bilang isang tao. Nagulat si Lin at ganon din si Daryl. Bakit ako pa ang isasama mo sa lalaki na yan? Hindi ako makakapagsanay ng ayos kung siya ang kasama ko, sigaw ni Lin. Nakubulong ni Daryl, ano bang iniisip nito ni Master Ken, L? Hindi magiging madali sakin makatakas sa babae na ito para maglinang ng aking kasanayan. Kapag ito ang nagbantay sakin, para ako'y turuan. Kailangan ko makaisip ng dahilan. Master Ken, nakakahiya naman kay Miss Lin, kung siya pa ang magtaturo sakin, at ayoko din mastorbo si Miss Lin sa kanyang pagsesenay. Tama siya, talagang mastorbo niya ako sa aking pagsesenay. Tumigil kayong dalawa, yun na ang aking pasya, kaya dapat nyo itong sundin. Kung pilit mong isasama sa akin yang lalaki na yan. Hindi na ako magsisinay pa. Patayo na si Lin sa kanyang kinauupuan para umalis. Sige anak, kung ayaw mo talaga. Bibigyan kita ng 2 araw, kung wala peren matutunan sa'yo si Vin. Ay pwede mo na ito hindi turuan. At ikaw naman Vin, mag-focus ka sa pagsisinay habang si Lin ang bahala sa'yo. Yan na ang final ko desisyon, sa ayaw at sa gusto nyo. Haze ama, sigaw ni Lin. Umalis si Lin sa hapagkainan at bumalik sa kanyang silid. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!